Prof, pag-usapan po natin yung mga alias. Yamang napag-usapan po yan sa impeachment trial kahapon. Pakikwento nga po sa amin, paano ba nagsimula itong paggamit ng alias dito sa ating dito sa ating bansa? Sino Opo. bang mastermind nito? Well, una sa lahat, maganda balikan natin kasi nagbabasa ako ng mga artikulo sa internet. Ito palang mga nom de guerre. Nom de guerre ito eh. Nom de guerre. Ibig Mm-mm. sabihin, mga pangalan sa digmaan. Ito pala ay nanggaling sa French army, no, nung Mm. around 18th century yata kung di ako nagkakamali, no, upang itago yung kanilang mga katauhan dahil nga delikado digmaan. So may pangalan Mm-mm. ka, given name, meron kang ginagamit mo kapag ka ikaw ay nasa digmaan. Kaya nom de guerre. Yung Mm-mm. alias, nom de guerre yung tawag nila dyan. Pagka manunulat ka naman, nom de plume. Yan. Sana tama yung Oh. French ko. O, Mm-mm. tapos, so anong nangyari dyan? So, ginagamit yan. At yan ay nakabatay sa either sa yung lugar na pinanggalingan o sa isang katangian. Parang Mhm. yung katangian na yon ina-ascribe mo sa sarili mo. So eventually nung panahon ng dalawang kilusan yan, nung 19th century naman, dalawang kilusan yung propaganda movement dahil sila ay nagsusulat ng mga artikulo na humahamon sa administrasyon ng kolonya dito sa Pilipinas ng mga Espanyol, gumagamit sila ng mga alias, Mm. no? Nom de plume. So Mm-mm. halimbawa, nabanggit kanina yung mga ilan sa mga alias, babanggitin ko lang. Si Jose Rizal, Di Masalang. Yung Di Oo. Masalang, that's the literal translation of Noli Me Tangere. Hindi mo mahawakan. Oo. Oo. Mm. Kasi nung unang panahon, ganyan din naman yung mga pangalan ng mga tao 'Di ba? Mm. Makabulos, ibig sabihin, pag pinakawalan mo, matindi siya sa giyera. Hmm. Makabulos, merong mga ano nga ba ito, may mga iba't ibang na katangian, makisig, 'di ba? Mm. Pero walang apelyido. Walang apelyido. So parang bumalik sa ganun yung mga bayani natin. So Oo. halimbawa, at katangian siya or kung ano yung pinaglalaban mo. So halimbawa, si Tikbalang. Oh. Ayan, si Mariano Ponce. Kasi syempre, siya, champion siya ng folklore. 'Di ba? Mm. Siling Labuyo, si Marcelo H. Del Pilar, kung di ako nagkakamali, siya ibig sabihin, kapag siya'y nagkritisismo, journalist yan, father of Philippine journalism, 'di ba? Mm. Talagang talagang maanghang magsalita, ibig sabihin, talagang so ganyan yung mga katangian. Eventually, Mm. pupunta tayo sa katipunan ng mga anak ng bayan, magkakaroon din ng tinatawag na mga nom de guerre o Oh. alias. Mm. So halimbawa, sinusulat nila yan sa dugo, no? Pag sila'y nagkaroon ng initiation, pag natanggap sila, magsasandugo sila, isusulat nila yung pangalan nila sa dugo, yung nom de guerre nila. So si Mm. Andres Bonifacio may pag-asa, si Emilio Jacinto, Flintstone siya Pinkian, Flintstone. So yung Mm. kapag nagkaskas yung dalawang bato, nagkakaroon ng spark, tapos nagkakaroon ng parang pwede mong panggupit yung bato ng hayop o kaya sandata. So ganun, Mm. Flintstone. Yung mga interesting, alam nyo, nakakatawa din yung ibang katipunan names So may sa Oh. mga dokumento may nakalagay Halimaw. Halimaw. Halimaw, oo. Sino naman 'yan? Halimaw. Oh. So yan ang hindi siya masyadong kilalang katipunero, pero mayroong ganung Mm. mga, so mga sila, mga iba't ibang, halimbawa, Bibora, si Artemio Recarte, ibig sabihin Viper, Mm. no? Mm. Ahas, no? So So, mga ganyan. ibig sabihin pala, Prof, kahit noon, meron ng mga nakakatawang pangalan, Correct. no? Oo. Pero Prof, Actually, sige, go ahead. sige ma'am, tanong nyo. Hindi, iniisip ko lang kasi paano siya nag-evolve. Kasi Aha, sinasabi mo, nagsimula siya ginagamit sa gera. Ginagamit din siya pang protection kapag ikaw ay magsusulat. Paano correct. nag-evolve? Hindi, so halimbawa, di ba, yung alias, eventually, ginamit namin siya ng mga masasamang loob. Mm. So 'di ba sa Mm. halimbawa sa mga gang, 'di ba? May mga alias din sila, 'di ba? Si Nardong Putik 'yan, alias 'yan, no? Mm.
yung mga asyong salonga, yan, alias din yan. So yes, tama naman, ginamit siya para sa ipaglaban ng bayan. No? So kasi, di ba, pwede mo rin kasi argue na kung totoo, yung mga pangalan na nakalagay dun sa binigyan ng confidential funds, pwede ko namang sabihin talaga na, kaya naman ginawa namin yun dahil sa bayan. Di ba? Dahil pinoprotektahan natin ang bayan. That can be argued. Ang iniisip ko lang, ano kaya yung description, halimbawa, kung Mary Grace Piatos ang pangalan niya, ano kaya ang katangian na dinidescribe nun? Kasi kung Mary Grace yan, ibig sabihin, masarap siguro siya. Oh, baka Kung mahilig sa Piatos yan, chichirya. Kung Piatos yan, ibig sabihin, malutong yan. Oo. Pwede, di ba? Pwede. May na ganun. Oo. Pero yun na nga, makikita din natin na pwede rin, pwede rin na kung hindi maipakita itong taong ito, iimbentong pangalan nga. Diba? At yun na nga, pwede, ang alias din, pwede mo rin gamitin yan na itago ang sarili mo sa ginagawa mong kasamaan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.